sa inyong lahat! Tuloy po ang ating masayang umaga dito sa Good Morning, Kuya! At dahil Lunes ngayon, si Kuya Daniel ang ating nakasama kanina sa ating segment na Rise and Shine para po sa mga napapanahong impormasyon at mga kwento ng inspirasyon. Sure. Speaking of inspirasyon, ano yung favorite nyo dun sa mga segments na meron si Kuya Daniel? Speaking of inspirasyon nga, yung laban lang na part ng Rise and Shine. Kasi kumbaga ang hopeful, 'di ba? Punong-puno ng pag-asa na tayo kasi very relatable yun dahil tayo may kanya-kanya tayong mga kumbaga struggle sa buhay, 'di ba? Kapag nakapanood tayo ng mga ganun yung mga sinasabi nilang hope core videos, nakakadagdag kumbaga motivation sa atin na tuloy lang, laban lang tayo. How about kayo you, naman. broski? Mamaya kasi dulo yung akin. Ayan! Ano yung sa'yo? Kayo muna. Ako gusto ko yung favorite ko yung mga social experiments. Naalala ko pag nag-news ako, kasi yun yung una kong mapapanood bago yung news, naiyak pa ako, be. Kasi Talaga? nakakaiyak yung mga yung mga pinapalabas True. social experiment natin. Kasi makikita mo talaga, totoo yung sinasabi sa Biblia, ang tao, pinanganak tayo na mabuti, di ba? So, yun, marami pa rin talagang tao na meron talagang kabutihan sa puso na kahit sila mismo nahihirapan, gusto pa rin nilang tumulong sa kapwa. Ako naman yung wonders of creation. Wow! Oo, hindi kasi, di ba yung mga interesting facts doon minsan na parang, ay, may ganun pala yun. So parang ang dami nating natututunan doon sa part na yun. So lalo na doon sa mga bata na maaga nagigising bago pumasok sa school, parang yung mapapanood nila yung wonders of creation, tapos pumasok sila sa school, may mai-share din sila kasi pwede nilang iyabang na, uy, natutunan ko, ganito, ganyan. Alam mo ba? Oo, alam mo pa. Oo. Ikaw si Kuya, Ikaw. Ako yung dulo, yung on a good note. Kasi ewan ko, parang ako, di ba tayo sa umaga, minsan parang ang hirap bumangon, di ba? Parang minsan kulang ka sa motivation sa umaga. Pero kapag ka maganda yung, kunyari, music mo, parang yun yung magsiset ng tone for the day. Kaya ang ganda na sa on a good note eh. Sa umpisa pa lang, iset na natin yung tone ng araw na yun. Pagka good mood ka na sa umpisa pa lang, edi carry over yun sa buong araw. Eh dapat good vibes Kaya ito next sa time good morning. mapanood ka namin sa Good Note. Yan! Hindi na good vibes. Hindi na good. Tapos yung favorite mo na kanta, malapit na. Naman, June 1. June 1 na pala. Dahil ako, June 1 na. Ang bilis ng panahon, no? Ika-anim na buwan na. Ang bilis na. Oo nga, nakakalahati na agad. Sobrang bilis. Matatapos na agad ng 2026. Pero alam nyo ba na tuwing buwan ng Hunyo, marami tayong mga ginugunita at mga monthly observances. Ilan na dyan? Siyempre ang ating 120th Independence Day. 28. 128. 128th. 8. 128th. At base sa Official Gazette, kasama po sa ating ginugunita ngayong month of June ay ang Sea Transportation Safety Month, ang Philippine Environment Month, National No Smoking Month. At ang National Kidney Month din, National Dengue Awareness Month, at ang pag-celebrate ng The Sea Month, tama ba? At ang National Information and Communications Technology Month. Meron ding National Safe Kids Week. Hoy, hindi pa yan. Hindi lang yan mga kasambahay. Kabilang din sa mga ginugunita tuwing buwan ng Hunyo ang National Tour Guides Day, Migrant Workers Day, Filipino-Chinese Friendship Day, Filipino Youth Day. Meron pa. Ito pa, meron tayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking of Drugs, Philippine Arbor Day, the Day of the Filipino Seafarer, at Philippine-Spanish Friendship Day. Awesome! Yan po ang ilan sa ating mga monthly observances na nakalagay sa Official Gazette. Grabe. Dami. Ise-celebrate ngayon June. Dami pala. 128th. 28th. Nakulang kasi yung 8. Oo nga nawala 28th Independence Day. Grabe, ang dami nating celebrate this June. Jam-pack. Pero maliban dyan maganda ring simulan ang bagong week sa isang masarap at healthy breakfast. Kaya mamaya abangan nyo ang ipe-prepare sa atin ng guest chef natin for today. Siya ay walang iba, Ayun na kundi si si Chef. Chef
Marcus. Marcus Patimo. Good Good morning, Chef. Ayan, dahil dyan, pupunta ako ng Oo. chef. Kasi Ayan, makikichismis tayo, ano bang health ngayong Tama. umaga. Perfect ka yan. dyan. Ako, excited tayo sa mga handa ngayon ni Chef kasi laging ano yan healthy yan. Tsaka para kiiyan yung mga conscious talaga sa ano nila. Yan. Sa health. Tama. Mamaya yan. Pero ngayon, dako muna tayo sa ating advisories for today. Para na sa ating mga OFW sa Hong Kong, para sa inyo po ang balitang to dahil may libreng meat processing course ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para po sa inyo. Ang klase ay 8 sessions every Sunday. Magsisimula po sa June 7 hanggang July 26. Para sa iba pang detalye, maaari niyong bisitahin ang kanilang Facebook page na OWA-Hong Kong. Ang free course na ito ay para matulungan ng mga OFW na active members ng OWA na lumawak ang kanilang kaalaman. Uy, maganda yan, madagdagan ng mga skills. Syempre kasi pag nadadagdagan mo sa CV mo yung mga ganyan skills mo, mas lalawak yung opportunities mo sa work din. At mas madadagdagan yung sweldo mo, pwede ka ma-promote sa trabaho mo rin kung sakali at makahanap ng iba pang work na pwede. Tama. Kasi iba, di ba, from DH, gusto nila mag-try naman ng Oh. ibang work. So at least mayroon pa silang ibang kayang gawin. Maraming options. May important announcement din po akong nakita from Department of Energy o DOE. Magkakaroon po kasi sila ng collaboration with Nuclear Energy Program Interagency Committee on NEPIAC Subcommittee on Human Resource Development at Philippine Nuclear Research Institute para sa kauna-unahang Nuclear Energy Awareness Training. Gaganapin ito sa June 9 to 11, 2026 sa DOE BGC Taguig City kung saan tatalakayin ang foundational knowledge tungkol sa nuclear energy mula sa safety at security hanggang sa policies at papel nito sa national development at energy security ng bansa. Libre lang ito at invited dito ang mga engineers, scientists at government professionals. Kaya para po sa mga interesado dyan, pwede pa po kayong humabol dahil hanggang bukas, June 2 ang deadline ng registration. Kaya mag-register na po kayo dahil limited lang po yung slots at dadaan pa yan sa screening. Awesome! Ganda niya, no? Nuclear energy. Yes. Kasi di ba, merong nabalita itong during administration ni President Bongbong Marcos na parang nabisita yan yung nuclear power plant, kung pwede pang magamit. Kaya ang gandang kumbaga, may mga ganong encouragement para sa ating mga At pwedeng libre. mag-explore. Libre, imagine. Alam ko, mahal yung mga ganyang klase ng pag-aaral, di ba? Gandang balita. At yan po ang ilan sa ating advisories for today. At this point, puntahan naman natin ang ating maghahanda ng breakfast para sa isang masarap at nakakatakam na almusal. O, kamusta na dyan, Celine? Good morning mga kasangbahay! Siyempre dahil Monday today, isang veteran chef ang kasama natin today. Walang iba kundi si Chef Marcus Patimo. Good morning, Chef. Chef, bati po kayo sa ating mga viewers. Yan, good morning, Kuya. So, for today, gagawa tayo ng healthy meal plan ulit. So, every Monday na. Opo. Ito nga, Chef, no? Dahil tuwing Monday, inaabangan na nila, ano kayang healthy ang iluluto natin every Monday? At ngayon, Chef, ano po ba yung ipinrepare niyo po na dish? So, yung hinanda kong dish ngayon, yung honey garlic chicken fillet with mashed sweet potato and steamed vegetable. Pero dahil wala tayong broccoli and carrots, ang papalit ko na lang yung ating spinach. Ayun. Yun yung maganda, Chef, sa mga gulay, no? Kung sakaling hindi available yung certain na gulay na yon sa ganitong panahon, pwede naman natin siyang palitan ng Yes, iba. pwede naman tayo magpalit ng iba. Ayan. Sige, Chef, ano po ba yung mga ingredients na kailangan natin Dahil dito? yan, mga ingredients natin, yan, meron tayong chicken breast, meron tayong sweet potato, spinach, parsley, butter, olive oil, salt, pepper, garlic, and chicken. Ayun, ako sobrang dali lang at very accessible ng mga ingredients natin sa palengke. Pwedeng-pwede nyo pong mabili yan. Ayan, Chef. Ano po yung ating first step dito, Chef? First step, so unahin mo natin yung veggie natin. So lagay tayo ng olive oil, konting garlic. Yan, Muna ako. natin. Favorite ko yung paggigisa kasi laging ang bango-bango niyan, Chef, pag nagigisa. Add natin yung ating spinach. Spinach.
Chef, bukod po sa spinach, halimbawa yung mga kasangbahay natin wala silang mabili. Meron po bang iba pang alternative na pwede nilang ilagay as vegetable? Yes, pwede naman tayo gumamit ng ng bok choy Oh. or iba pang yung mga local lang, mga kalabasa, ganyan. Okay. So madaling-madali at accessible talaga mga kasangbahay. So habang sinusutin natin yung spinach, next naman tayo sa sweet mashed potato. Mashed potato. First time kong makarinig niyan, chef, kasi laging ang common is mashed potato. Pero ito kamote yung gagamitin. Dito, add tayo ng konting konting butter. Butter. Then salt, pepper lang din. Add tayo ng salt, pepper. Sabay na rin natin ito sa spinach Ayun, lagyan na rin ng salt and Salt. pepper. para may konting lasa. Di lang healthy yung piniprepare sa atin lagi ni chef. Sobrang dali pa niyang gawin, no? Parang within an instant, kayang-kaya. Kasi yung iba, di ba, puro unhealthy food na yung kinakain, di Opo, ba? chef. So, mangyari na ito, magpapalit lang naman tayo ng bang kinakain natin. Opo. So, siguro mga konti lang din difference ng ng presyo. Tapos healthy pa, chef, di ba? Pero chef, matanong ako po kayo, ano po yung naging motivation nyo or inspiration nyo kung bakit ang naging focus ng niluluto nyo is mga meal plan? Kasi di ba, chef, yung iba, kapag naging chef, gusto nila talagang yung mga sikat na cuisine. Pero kayo po, ang naisip nyo na i-pursue ay mga meal plan. Bakit po, chef? Kasi pag healthy ka, mas lalong bumabata ka rin. Oh! Kaya ito yung ginawa ko talaga, yung mga healthy meal plan. Opo. Tsaka marami na din talaga kasi nagsiswitch sa mga healthy na pagkain, chef. Kaya magiging in talaga yan. Kaya, so, ayan. after nyan, namix na natin yung ating sweet mashed potato. Add Uy, natin sa bango. ating plate. No, sobrang dali lang. Pagkalaga mo ng kamote, ganun lang. Iyan na siya, di ba? Pwede naman kahit yung yung purple na potato. Opo, ang gamitin natin. chef. Meron din nga pala po yun, yung parang kulay Yes. violet. So, after nyan, lagay ko lang siya dito, sa gitna. Then, yung ating spinach on top. Uy, ganun lang kabilis, oh. Di pa tayo tapos, meron pa isa. Ayan. Yung ating chicken. So, Mix na etong natin mga din. gulay, madali lang, mga kasangbahay. Pero meron pa tayong protein. May protein. Kailangan natin ng protein. Chicken. Then, salt, pepper lang ulit. Tapos garlic, konti. And, hawakan ko na lang. Sige, so go, chef. Chef, nung bago-bago pa lang kayo na chef, ano yung pinakauna yung natutunang lutuin? Natutunan kong lutuin yung yung tikoy sa Tikoy? Candelaria, Quezon. Oh, parang kakaiba yun, chef, Kasi parang in-expect ko adobo, sinigang, pero Kasi kayo nung bata ako, tikoy. nakikita ko sila mama, sila papa. Nagluluto sila ng tikoy. Mano-mano talaga. Talaga Nabot po. sila ng mga ilang oras ata pagluluto. Talaga, chef. Tapos natutunan nyo din. Oo. Nanonood lang ako sa kanila. Kasi pag mga piyesta or Christmas, doon sila Opo. nagluluto sa Candelaria, Quezon. Nang tikoy. Yes. Oh, ang galing naman. Nakakatuwa. Kaya doon ako na-inspire na magpatuloy sa pagluluto talaga. Kasi po na-inspire kayo sa kanila. Ang mga parents niyo po talagang nagluluto talaga sila. Yun po yung Sa kinabubuhay side ni nila. Papa. Mga mahilig At mga kapatid magluto. niya. Naku. Eto. Pero chef, meron din akong tanong po sa inyo habang iniintay natin na maprito yung ating chicken. Para sa inyo po, paano po ba nakakatulong yung patience sa pagluluto nyo po sa buhay? Like for example, di ba, hindi naman po madali magluto, minsan matagal. Ano po yung natutulong nung pagluluto sa pag-develop po ng patience po ninyo? Kailangan natin magtiyaga pa sa Opo, pagluluto Dok. kasi nga habang Hindi naman tumatagal. mabilisan chef. Opo. Saka marami ka rin kailangan na matutunan bago ka talaga maging expert. Di ba, chef? Kaya kailangan talaga, tsaga-tsaga lang din. Kayo po ba, chef, ilang taon po kayo nag-start po na mag-start magluto? Mga 19 years old yata. Nag-work na ako. After graduate ng college, ng high school. Opo. Tapos yun na po talaga yung gusto niyong i-pursue pagluluto? Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Nag-start sa casual dining, Opo. tapos sa hotel, tapos nag-cruise ship.
Yan. Oh. Tapos yun nga, 2016, napunta ako sa UNTV. Yan, tuloy-tuloy na siya. Ang galing naman. Hanggang sa ano, ito na, pinurso niyo na po itong pag-meal plan. Mm. Ayan, no? Eh, sa mga ano naman, chef, sa mga nagbabalak na maging future chef balang araw, no po, ano po yung maa-advise niyo sa kanila para ipagpatuloy yung kanilang pangarap na maging chef? Continue lang. So, mahirap talaga siya magluto. Oo, Lalo pag, sir. pag maramihan din yung mga niluluto. Kasi dati binubuli-buli ka rin eh. Ngayon, Totoo, sa sir. kusina. Minsan nahagisan ka ng mga pan. Pero siyempre, peace lang din hanggang sa makuha mo yung gusto mo talaga. Totoo. Na maging isang chef. Kasi akala ng iba ay madali lang naman, magluluto lang naman. Pero hindi mahirap yung pinagdadaanan sa kusina, chef. Pero Hindi siya basta-basta rin talaga. Opo, meron nga pinapanood na series, chef. Tungkol siya sa isang chef. Tapos dinidiscuss doon yung kung paano siya naging isang chef. Tapos nung nag-aaral pa lang siya, nagsisigawan yung mga chef sa kusina. Hindi pala talaga ganun kadali. Makikita natin yung reality ng mga nagluluto sa kusina. Hindi ganun parang ano lang, parang walking in the park. Hindi ganon. Walking in the park pero Jurassic Park. Ganon kahirap ang pag Medyo ano. hilaw pa yung chicken natin kasi malambot Ayan. pa siya eh. So, intayin lang natin itong fully cook hanggang Hintay loob, lang natin. chef. So, bali pag mag-check ka ng for example, chicken or fish, dito na lang kahit sa hand na lang. Oh, paano Bali, mo ito, malalaman, chef? Rare, medium, well done. Oh, so ito po, chef, ililipat. Yan, So, pag kung matigas, gaano po well done. katigas, na yan. well Pag malambot, done. rare pa to. Ikaw malalaman. Amazing! So, pag magluluto kayo ng chicken daw, pindutin niyo lang to, yung muscle natin dito. So, bawat daliri, meron siyang lambot na mafe-feel nyo. So, ibig sabihin, pag ganito kalambot, chef, rare pa siya. Pag umabot na dito, ayan, sa hinliliit, matigas na nga naman yung muscle dito. Well done na siya. Ganun pala yun. Pero dapat, ingat kayo kasi mainit. Baka mapasok pag pinipindot-pindot. Pwede naman kahit siguro, ito na lang. Oo, yan. Nararamdaman din naman nila. Naku, ayan, chef, naamoy ko na. At ang ating mga, friends, mahilig po kami sa chicken dito, chef. Yun po ang isa sa mga favorite namin na protein dito, chicken. So, meron na rin tayong naghanda na rin ako ng dessert natin na yogurt with bouquet mango. Ayan. At dahil healthy din ang dessert natin, syempre, dapat, Kailangan kasi mayroon tayong dessert din. mm, So, lagyan lang tayo ng hagdaw honey. honey. Ayun, no? Kasi mga Pilipino mahilig po talaga sa matamis, eh. Yes. So, kailangan may dessert tayo, pero dapat healthy pa rin. Ang ganda ng dessert natin, chef, parang flower. Medyo matagal lang ito kasi ang kapal eh. Opo, chef, okay lang po yan. Mga 1 minute. O, ayan na. Habang iniintay muna natin to, chef, no, itong chicken po natin, meron po ba kayong advice sa mga kasangbahay po natin na gusto nang mag-switch sa healthy na pagkain? Kasi yung iba po, ang naiisip nila, ay ang mahal kasi ng ingredients pag healthy. Ano po ba yung mga tips na mabibigay nyo para ma-push na lang maging healthy living na rin? Ayun, pwede naman sila mag-switch muna ng ng mga mumuray na na gulay. For example, pechay, tokwa, mga isda. Opo. Isda. Tapos yung chicken. Yan, Yan ang pinakamura no, chef, chicken. nakamura. Kasi nahihirapan nga naman yung iba. Baka Lalo na mamaya yung kasi mahal. taas din ng ng inflation din. Opo, medyo mahal nga Magastos talaga talaga siya. yung mga bilihin ngayon. Oo, ayan, dahil dyan, ayan, no, kamustahin natin yung ating mga friends dyan. Hello, ating mga friends. Nakikita niyo na ba na masarap yung niluluto ni Chef? Super healthy. Ayan, sige Chef, okay na po ba yan? Plating na Chef, luto tayo. na po ba? So, okay na natin chicken. Tignan natin sa ating plate. Ayan na, luto na yung Then, saya. add tayo ng chopped parsley, pangkulay. Ping, ping, ping. Ting, 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 ting. Okay. Yay! Hindi ko pala siya nalagyan ng honey dito kanina. So, Pero may pwede honey natin yan. siyang lagyan, no, Kahit Chef? drizzle na lang natin siya Ayan. ng hagdaw honey. Yan. Drizzle. Yun, no? Wow! Dapat may love.
nakasama. Ayan na, ito na pong ating finished product, ang ating honey glazed with sweet mashed potato and steamed vegetables. O, di ba, ang dali-dali lang niyang gawin. Meron lang kayong kamote chicken at ilang mga gulay. Healthy na ang morning ninyo. Pero kung tinatamad kayo katulad ko na magluto, mag-order na lang tayo kay Chef Marco. Chef, paano po ba mag-order po sa inyo? Promote niyo po ang inyong mga social media. Ayun, meron akong meal plan na Feed Fry Veg Chef or sa aking Facebook account na Marcos Patimo sa 0956-321-2150. At sa mga gustong magpa-consult sa mga kanyang restaurant or cafe, pwede rin kaming kontakin sa Flavor Architects. Ayun, ako, screenshot niyo na po ang ating screen para hindi niyo makalimutan yung contact number ni Chef, pati yung kanyang social media accounts para makontak niyo siya. Alam niyo kung saan kayo o-order. Yun, ayan, sa mga friends niyo. Chef, batiin Ayun, niyo po. binabati ko pala si Hagdaw Hani ng Mindanao, Service Hotel ng Cebu, tapos si Miss Gladys ang Skin Line. Yan lang po. Hello po! Ayan. Thank you, Chef, sa pagbibigay po lagi sa amin ng healthy na breakfast. At sa ating mga friends dyan, ready na ba kayo maging healthy? Yeah! Kami sa breakfast na yan eh. Very healthy. Ready na. Chicken, Hindi pa naman favorite. allergic si Ian sa manok. Favorite natin. Pag masarap, hindi allergic. Oo, no? tama. Pag masarap. I agree. Eh kung in-allergy ka, meron naman tayo mga clinic. Ito na ang ating MCGI Diagnostic Centers and MCGI Charity Centers schedules. Ang MCGI Diagnostic Center na matatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay bukas po Monday to Friday. Pero pag Monday to Thursday po, ang registration time ay 10 a.m. to 12 p.m. Pag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. That's right! Meron din po tayong isinasagawang weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday naman yan, mga kasambahay. Tapos ang registration time dyan, 5 a.m. to 9 a.m. din. Ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City, yan po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Open naman po sila every Monday at ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center naman po na nasa Parañaque City, na nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, ay bukas po every Tuesday at 5 to 9 a.m. din po ang registration. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City, located sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, every Wednesday naman po. Registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Located po sila sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time naman po nila ay from 6 a.m. to 11 a.m. At ang MCGI Clinic naman po na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po every Friday at ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Lahat po ng mga nabanggit natin, ng mga charity centers, diagnostic centers, lahat po yan, libre po ang mga serbisyo. Wala po tayong babayaran. Ang bilis ng oras. That's right. Greetings na tayo. It's our time for our greetings. Pinabati ko lang po na good morning si Mami Virgie. Good morning. Good morning din sa mga naghahanap dyan ng magandang pampaganda. Magandang pampaganda. Bisitahin nyo na po ang Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located po sila sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. So nag-offer sila ng maraming beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 option. Thank you po, Miss Glenda Vasquez. Yes. That's right. Binabati ko sila, Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and Marisa. Good morning sa inyo. Hello po! Good morning sa aking mamsi at kay Ira. Pumasok ka Hello, na, please. Pumasok ka na, please. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At kung nabitin kayo, wag na magpapaulig. Samahan kami bukas for more meaningful mornings dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!